Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Biyernes sa unang linggo sa karaniwang panahon. Mula sa ating Ebanghelyo, ituon natin ang ating pagninilay sa salitang kaibigan. Alam nating lahat, mga kapatid, kung ano ang ibig sabihin ng isang kaibigan. At lahat tayo umaasa na ang mga kaibigan na itinuturing natin sa ating buhay ay matatawag na mga tunay, tapat at maaasahang kaibigan. Anong ibig sabihin? Isang tunay, tapat at maaasahang kaibigan ang mayroon tayo kung ang kaibigan na yan ay naglalapit sa atin sa Diyos. Mahirap matawag na tunay, tapat at maaasahang kaibigan ang itinuturing nating kaibigan kung inilalayo naman tayo niyan sa Diyos. Kaya magandang pagnilayan at isa-isahin, yun bang mga itinuturing nating kaibigan ay talagang matatawag na tapat, tunay at maaasahan kung saan sila ang naglalapit sa atin sa Diyos. Sa Ebanghelyo, masasabi natin na itong paralitiko na ito na dumating sa punto na halos hindi na siya makalakad, makakilos, makagalaw ng normal, nakahiga na lang, nando na lang sa bahay. Pero salamat sa mga tapat at tunay na maaasahang kaibigan, inilapit nila ang kanilang kaibigang paralitiko kay Jesus. Pero may problema, napakaraming tao, nagsisiksikan, halos wala ka ng matayuan sa loob at labas ng bahay. Pero dahil sila ay tunay, tapat at maaasahang kaibigan, gumawa sila ng paraan. Gusto nila na itong kanilang kaibigan na inilayo ng sakit at ng karamdaman kay Jesus ay mailapit nila. At ang paraan mula sa bubong, tinuklap nila ang ilang bahagi nito, iniakyat sa itaas ang paralitiko kasama silang apat. Kumuha ng lubid, inihugos pababa ang paralitiko eksakto sa harap ni Jesus. Sa halip na magalit, bumilib si Jesus sa tindi ng pananampalataya nitong mga kaibigan na ito. Napakatindi ng inyong pananalig. At dahil dyan, sinabi ni Jesus sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." At kasunod doon, ang pagpapagaling. Pero merong hindi masaya, yung mga nagkukunwaring kaibigan, pero punong-puno ng inggit ang puso. Bakit nagpatawad ng kasalanan ang taong iyan? Diyos lang ang may karapatang magpatawad. Sino ba ang taong iyan? Di ba kalapastanganan sa Diyos na siya ay nagpatawad ng kasalanan? At alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya ginamit ni Jesus ang pagkakataon na iyon para ituro sa kanilang lahat, ano ba talaga ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo, at umuwi ka na. At sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, "Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad
ng mga kasalanan. At pagkatapos nun, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka dyan, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. At sobrang nagulat ang mga tao at nasabi nila sa sarili nila, hindi pa kami nakakakita ng ganito. Nagpatawad ng kasalanan at nagpagaling ng karamdaman. Nangyari ang lahat dahil sa pananampalataya na nakita ni Jesus doon sa 4 na kaibigan nitong paralitiko na ito. Tunay, tapat, maaasahan at naglalapit sa kanilang kaibigan kay Jesus. Sa totoo, kapag iisa-isahin natin ang mga itinuturing nating kaibigan, ma-identify natin kung sino ba ang mga kaibigan na naglalapit sa atin sa Diyos at kung sino ang mga kaibigan na naglalayo sa atin sa Diyos. Simpleng usapan, simpleng desisyon. Magsisimba ako Ay, huwag ka na muna magsimba, saka na tayo magsimba. Ginabi ng uwi, hindi na nakapagsimba. Ano ang masasabi nating pamantayan para masabi natin itong taong ito, talagang masasabi ko itong isang tapat, tunay at maaasahang kaibigan sapagkat inilalapit ako nito sa Diyos. Itong taong ito, sa totoo lang, kapag kasama ko ito, pakiramdam ko, palagi akong nagkakasala. Itong taong ito, kapag kasama ko ito, BI, bad influence. Sino para sa iyo ang mga kaibigang naglalapit sa iyo sa Diyos? Kahit na ang kanilang pamamaraan ay mahirap intindihin at tanggapin. Pero sa katotohanan, ang kanilang pamamaraan ang nagdadala sa akin, sa iyo, palapit sa Diyos.